So, isang OLA agent, isang OLA former agent former OLA agent na nag-share ng kanyang experience doon sa page ni Sir Winston Casio. Doon niya sinabi yung kanya nangyari sa kanya about sa isang nag-viral na OLA na kung saan ay naging biktima nito ay isang kilalang artista. Tara, pag-usapan natin at talakayin natin kung ano yung sinabi niya doon sa page, sa comment niya sa page ni Sir Winston Casio. Alright, bago ang lahat, maglalambing na po ako. Pakipollow po yung aking mga social media account, Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po, share, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang OLA. So, ito po yung kanyang comment dun sa page ni Sir Winston Casio. Basahin po natin. Buong akala ko po noon ay nanghaharas lang ang OLA sa mga borrowers, pero salbahe din pala sila sa kanilang mga empleyado. Ako po ay isang regular na empleyado ng isang Chinese-owned online lending o kilala sa tawag na OLA bilang collection supervisor for 7 months. Noong una po ay masasabi ko na maganda ang pakikitungo ng kumpanya sa akin, sapagkat kaya din ako nagpatuloy sa kanila ay nangako ang kanilang kumpanya na sila ay legal at hindi nang haharas ng mga borrowers. Kaya lang habang tumatagal ay nagbago ang ihip ng hangin at nalaman ko na mayroon pala silang third party collection agency at doon ginagawa ang mga panghaharas. Okay, inanalaman natin yan Ibig sabihin, yung OLA hindi, pero yung third party collection na hawak nila, yun ang nanghaharas. Okay? Hindi ko may tatanggihin na maging sa aming opisina ay meron ding ilan o karamihan na gumagawa ng harassment dahil mismo yung incheck ang nag-uutos nito at pag hindi nakatarget ay walang incentives o tatanggalin. So, ibig sabihin, may order din yung mga Chinese nila na mangharas din yung mga empleyado nila, di ba? Sa una lang naman niya sabihin mga ngako yan, pero siyempre abusado na pag tinupad pa yun. Doon nagsimula ang hindi magandang pakikitungo nila sa akin dahil nagsimula na ako questionin ang proseso at sa madaling sabi ay ginawa na ko ng kwento ng management na galit daw lahat sa akin ng tao kaya nag-decide ang management na bigyan ako ng dalawang option. It means sumasalungat siya doon sa mga gumagawa o sa mga ginagawa nilang harassments doon sa mga borrower na umuutang o nagkakaroon ng loan dito sa OLA na ito. Una ay i-isolate ako sa ibang empleyado na walang kasama. It means ilalagay siya sa isang lugar na kung saan siya lang mag-isa at wala siyang katabi kahit sino, wala siyang kausap. Ganun po yung option. At sasabihin dahil nga galit daw sa kanya yung mga kasama niya sa trabaho. Second option daw niya is they offered me to resign and they will give 2 months salary with COE o Certificate of Employment. Masakit sa akin na piliin ang unang option. Lalo na sinabi nila naggalit sa akin lahat ng tao, kaya ang sabi ko maybe I can consider the second option or to resign, pero sana 3 months, kaya ang sabi nila babalikan nila ako. Siyempre pinili niya yung second option na mag-resign at bibigyan siya ng 2 buwang salary o sahod kasama ang Certificate of Employment na kapag tandaan ninyo, kapag nag-resign kayo, tawag yan ay voluntary resignation, wala kayong makukuha, karapatan ng employer yun, pero dahil nagsalita siya ng gano'n, dapat na lang tuparin yun. Tuloy natin. Nagulat na lang ako nung umuwi ako ay wala na ako sa lahat ng work GC at tinanggalan ako ng access, which is normally ginagawa sa mga terminated employee. Kaya sabi ko, bakit ako tinerminate? Diba? Doon pa lang nakuha na niya yung logic na tinanggal siya doon sa kanilang work GC o yung group chat nila, kung saan na ginagawa yun para lamang sa mga tinanggal na mga empleyado at hindi sa mga nag-resign. Ibig sabihin, mati. Illegal dismissal. Maayos usapan namin, kaya sa galit ko po, sabi ko pwede 1 year compensation na salary ko ibigay sa akin. Nanghihingi din ako ng proof ng lahat ng paratang sa akin pero wala silang maibigay. Siyempre, ginawan ka ng issue. Ganun talaga yon. Nagulat ako next day, pinasahan ako ng notice to explain na need ko daw sagutan. Late na po yun dahil tinanggal na po nila ako. Oo nga naman, tinanggal ka na sa trabaho, sa hanapan ka pa ng notice to explain. Ano sila, loko-loko? Loko-loko talaga. Sa ngayon, po, tinerminate na po nila ako dahil 3 araw na daw ako na hindi pumapasok. Ang problema po, tinanggal na nila ako at hindi ko na din kaya pumasok sa hiya. Dahil ikinalat nila sa floor na maling issue about sa akin at ayaw daw nila lahat sa akin. Sana po matulungan niyo ako, sir.
It means humingi siya ng tulong kay Sir Winston Casio. Sa ngayon po ay medyo marami ako file or evidence to present, kaya lang hindi po masin. May problema siguro yung email na binigay na link ni Sir Winston Casio. Nagsubok din ako dyan dati. May problema, nag-i-error, hindi makasend. Ang aming OLA po ay nag-trending noon dahil kay Sunshine Cruz. Alam niyo yan kung anong OLA yan? Doon sa mga legit subscriber ko po, sa mga supporters ko. Yung OLA na yan ay yung Easy Peso. Okay? Yan po yung nag-trending, nag-viral doon sa OLA victims community, sa OLA community, na kung saan ay bigla na lang hinaras, tinext, tinawag-tawagan, pinagbantaan ng kung ano-ano, ang hindi maganda ang artista na si Sunshine Cruz. At ipinakita pa niya yung mga text mismo na galing doon sa OLA na yan. Diba? Meron pang pinost nga si Miss Sunshine Cruz about dyan na humihingi sila ng parang tanggalin daw yung post niya. Ba't kaya tanggalin kung siyang biktima? Babala yun para doon sa mga abusadong OLA na kuha lang kasi ng kuha ng mga contacts. Actually, maganda at malaki may tutulong ng agent na ito na nag-share doon sa Facebook comment ni Sir Winston Casio. Malalaman, pwede niyang i-share ang kanyang mga knowledge, yung kanyang mga nakuha, yung mga pamamaraan ng harassments o mga pagkuha gamit yung mga malware na ginagamit ng mga OLA na yan. Siyempre, yung mga contacts na hindi mo naman ibinigay doon sa mga OLA na yan, sa mga abusadong OLA. Diba, kunwari, meron sa yung mga calls na tumawag lang, nag-deliver, o isang kaibigan na nakitawag, tapos ginamit yung gumamit ng nakitawag sa'yo, at tumawag sa'yo, ay makukuha rin nila. Kasi, kaya nga binibigay at hinihingi nila yung mga contacts natin, kasi para spy nila yung ating mga call history, mga call logs, yung mga text messages, mga pinag-uusapan, yung mga number na maaari nila ma-hack kahit hindi mo ibinigay. Malaki maitutulog ng OLA agent na ito na kung saan para doon ay mas maimbestigahan at para malaman kung saan talaga yung address nito. Baka mamaya kasi katulad doon ng mga ibang abusadong OLA, yung karamihan na pagbibigay ng address pero hindi naman doon naka-opisina. Ang naka-opisina ron yung upuan. Diba? Yung sa reporter's notebook, yung pinuntahan ng reporter, pagdating doon, sabi, wala naman daw. Nandun lang daw, mga gamit ng isang lending company, pero wala ron o-operate. Basta may mga gamit doon, yun lang. And then, yung isang nakuha kong info, hindi ba? Yung sabi sa inyo na, yung address, alam ko kung anong address na yan. Dating building ng isang sikat na mall. Abandonado. Sino mag-ooperate doon? Di ba? Mamaya, itong ulan na ito namimiki rin ng mga address. Tama lang yung ginawa niya. Mag-file siya ng complaint. Pero dahil sa ginawa ng ulan na yan, is illegal termination, illegal dismissal, pwede siya mag-file ng report sa DOLE. At pwede rin sa NLRC para matanggal ang lisensya itong mga to. At pwede rin yung i-report sa SEC yung katotohanan sa mga paglabag nila dyan sa mga unfair debt collection practices. Kasama yung third party collection. Di ba, may binanggit siya sa unang mga binasa sa inyo, meron silang sariling third party collection. Ngayon, ano kaya yung third party collection? Sana binanggit niya ako ng ideya kasi alam ko na kagad kung nung OLA, sinabi niya Sunshine Cruz Sana binanggit din niya, nagbigay siya ng clue. At least maintindihan ko kung sakaling sabihin niya na kilala, laging nagte-text doon sa mga sa mga hindi nakabayad. Tapos merong parang tinagalog niya yung pangalan ng collection agency nila, di ba? Para mas maganda, dito nagkakaroon tayong ideya. Para lang natin kung ano yung mga third party collection na nangaharas din. Para malaman natin na ito pala, ito nangaharas yun. Third party collection kasi binibenta nila yan dyan Ngayon, ganun kasi yung kalakaran ng third party collection ng bibilin daw, tapos sila yung mangungulekta, tapos ngayon pagka nang haras si collection, pwede rin ibato doon sa nagbenta na lending company o lending company. Ganun. Malaki maitutulong ng OLA agent na ito na nag-share. Malaking tulong po itong binigay ninyo para magkaroon ng panibagong mga kaso para dito sa mga abusadong OLA. So yun, sana magkaroon nga na rin ngayon. Pero ang problema nga nasa suspension si Sir Winston Casio about doon sa nangyari doon sa Pogo na kung saan na nakita. Medyo naging emotional kasi si Sir. Yun lang ang naging ko sa kanya. Emotional yung nangyari sa kanya na burnout. Inilabas yung galit doon sa doon sa empleyado ng Pogo na Pilipino. Yun nangyari kaya medyo kaya ako pagka ganyan maging agent ako ng something
sige, kasuhan na lang kita kaysa mamroblema ako. Totoo lang. Kasuhan na lang kita, pakulong na lang kita kaysa saktan kita. Kasi ganun din naman yun eh. Eh, pagka may nakakita sa akin, may nagsumbong, ako yung talo, di ba? Pero I will stand for Sir Casio. Sir Winston Casio. Sana maibalik siya para masimulan na ulit yung kanyang advokasya na ayusin at masawata itong mga abusadong wala. So yun mga ka-Johnny, sana nakapagbigay tulong ako sa update na ito. At pakipollow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, sarang hamnida po.